Good morning mga kakimpaw! Ang atin nga pong pag-uusapan ngayong araw na to ay patungkol po dito sa ganap ni Kimi kahapon dahil siya nga po ay hindi agad umuwi mga kakimpaw. And may mga bagay pa po siyang mga inasikaso. And sasagutin din po natin ang ilang katanungan ng ating mga subscribers, mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, i-click niyo po muna ang subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para maging updated kayo sa susunod nating video. Anyway, eto na nga, simulan na natin ang ating pong balitaan para po sa umagang ito. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang comment mga kakimpaw. So pag-usapan nga muna natin ang opinion na ating mga subscribers hinggil sa nagdaan nating balita. Sabi dito ni Miss Day Magiyat, hello Gindara, good PM. Natatawa ako sa mga ayan makakate. Halata namang nang-iinis lang ang mga yan. Sila pa ba naman pansinin ni Paolo? Diyos ko day. Wala kayo sa mga naging unang GF ni Paolo. Anong tingin niyo kay Paolo? Hindi maselan pagdating sa babae? Patawa itong tatlong hitad na to. LJ Reyes, baka talampakan lang kayo nga ni LJ. Judy T, buhok lang kayo ni JT. Casey, anong masasabi mo kay Casey? Ganyan ang type ni Paolo. Lalong-lalo na kay Kim, wala kayo sa kalingkingan. Hindi malande, ayaw ni Paolo ng mga katulad nyo. Anong masasabi nyo? Nahalikan mo si Paolo? Hindi basta-basta humahalik si Paolo sa basta-bastang babae. Kung kay Nadine, nagpa-double pa siya kay Kim dahil may respeto si Paolo sa matinong babae. Matino ba kayo? Kasi hindi. At hindi na kami basta-bastang maniniwala sa mga kaanuhan ninyo. Sino nag-utos sa tagbayad sa inyo para gawin yan? Yan, grabe. Ka-TANG Han. At ano ninyo kayo? Hay, ang buhay talaga ng mga bigo, sawi, at asyomera. Nakakaawa naman sila. Ayan, Miss Day, bip-bip na lang po natin yung ibang word. Hindi natin pwedeng sabihin dahil medyo mahigpit na ngayon ang guidelines. But anyway, kanino naman ang galing at sino na naman po kaya yung tatlo na yan, mga kakimpaw? Grabe ha. Ang ano po nila, tawag doon. Grabe makapagpantasya kay Paolo Avellino. ang ano ng face, di ba? Ang kakapal ng face. Baka nga wala silang panama kahit sa mga naging ex ni Paolo Avellino. Tama kayo dyan, Miss Day Magiyat. Kaya hinay-hinay lang po sa pagpapantasya dahil baka kayo rin lang ang masaktan. Anyway, dumako naman po tayo sa next topic natin ngayong umagang ito mga kakimpaw at pag-usapan nga ang tungkol po dito sa ganap ni Chinita Princess or paghahanda para po sa kanyang House of Little Bunny. Dahil ngayong araw nga po, ila-launch ni Kim at idadrop na nga mga kakimpaw ang bago niyang collection. Kaya naman kahapon sobrang busyhan talaga ni Chinita Princess sa paghahanda. Siyempre, 'di ba, bilang hands-on CEO, abay talaga naman siya po ay sobrang abalang-abala mga kakimpaw. At hindi na nga po siya agad-agad umuwi pagkatapos ng showtime. Diretso po dito. Makikita nyo nga po sa kanyang damit, mga kakimpaw, na yan pa din po ang suot niyang damit sa showtime, mga kakimpaw, diba? Yan po yung OOTD niya kahapon sa showtime. And yan pa rin po ang suot niya sa House of Little Bunny habang nagpe-prepare nga, mga kakipi. So talagang walang pahinga si Chinita Princess. Dumiretso po agad, mga kakimpaw, dito para mag-asikaso at ayusin, tapusin ang mga dapat tapusin bago po ang mismong araw, which is ngayon nga po yan, mga kakimpaw. So, grabe no, nakakamangha si Chinita Princess. So, ito yung update niya, mga kakimpaw. Ang cute ng setup. Color pink, purple.
So, super cute lang talaga mga kakimpaw. And for sure, magiging successful po na naman itong ganap ni Chinita Princess. And hoping, agad-agad po yung ma-sold out agad yung mga, new collections. Kasi ang gaganda rin po talaga ng mga pinakita ni Kimi na new collections po ng House of Little Bunny. Tingnan nyo nga yan, ganyan po siya kaabala mga kakimpaw. Parang anong dami niyang ginagawa at ako yung napapagod para po sa kanya. Pero si Kimi, grabe no? For the work pa rin talaga yan siya. Grabe, napaka hands-on tunay. Hindi ako magtataka na mag-grow nga itong kanyang business na yan, mga kakimpaw ng bonggang-bongga. Anyway, dumako naman po tayo dito sa napansin at katanungan ng ilan. Hinggil nga po dito sa suot na kwintas ni Chinita Princess. Sabi mga nagtatanong kung ano daw ba yung nakalagay sa kwintas ni Kimi. Wedding ring daw ba yun? Nakalagay sa kwintas ni Kim. Kaya siguro hindi sinusuot kasi nasa kwintas na daw para malapit sa puso nga naman. Pero bilang kasagutan mga kakimpaw, so napa-research din ako and mukhang eto po yun. Mukhang eto yung design ng kwintas na suot ni Kimi, no? Hindi naman sa pambabasag ng trip mga kakimpaw, mukhang ito lang talaga yung design. Hindi po siya ring mga kakimpaw, sa totoo lang po tayo. So may ganyan po palang design. Ginugol ko lang po ito, maybe. Yan po talaga yung suot ni Kim kasi very close mga kakimpaw eh. Tapos, kamukha rin po ito, parang galing po ata ng Orochina, itong suot-suot ni Kimi. Kasi mukhang ganito din yung suot ni Kim nung nakaraan, kaso doble lang po ito, mga kakimpaw. Well, may hawig lang naman mga kakimpaw. Pero iba talaga yung design nun. Maybe galing po sa Orochina, tong kwintas ni Chinita Princess mga kakimpaw. Kaya naman alam niyo na, if ever na magustuhan niyo din, punta lang po kayo sa Orochina mga kakimpaw. Hanapin niyo yung mga nakikita nyong suot-suot ni Kimi. Hindi ganito yung design. Pero, ayun nga, parang galing po ng Orochina. Palagay din yung mga kakipi. Basta hindi siya wedding ring. Yun ang masasabi ko mga kakimpaw. Pero alam nyo, yun din ang ginagawa talaga ng ibang mag-asawa. Kapag hindi nila suot-suot yung kanilang ring, nakalagay po sa kwintas. May napanood ako kanino nga yun. Mas malapit daw po sa puso. At saka, para daw maingatan lalo. Mas safe daw kasi kapag ka nasa dibdib. Ang importante, laging dala-dala, laging suot-suot. Yung iba naman sinasabi, engagement ring. Kasi nga, nag-propose daw si Paolo sa Paris, ganyan-ganyan, mga kakimpaw. Maybe hinubad mo na yung engagement at ginawang kwintas. So, kanya-kanyang POV, kanya-kanya talagang point of view, mga kakimpaw. Haka-haka, hinggil dito. Sabagay, hindi maiwasan kasi nga mga fines, mga kakipi, so nagdidilulo yung iba. Pero yun nga, ang masasabi ko po mga kakimpaw, parang hindi po siya ring engagement or wedding ring. Basta hindi po siya ring mga kakimpaw, parang yun talaga yung design niya. And ang ganda naman mga kakimpaw, kaya alam niyo na yung gagawin po ninyo, para mangolekta. Kung gusto niyo rin mangolekta ng mga suot ni Kimi na alahas, punta lang po kayo ng Orochina mga kakimpaw. Samantala, dahil sa sobrang abala nga po ni Kimi kahapon, mga kakimpaw, nag-aalala yung ilan, baka daw mapabayaan ni Kim ang kanyang health. And for sure, baka si Paolo Avellino rin daw nag-aalala kay Kimi. Kung gano'n, design na mas maganda kung nandyan din siya, tinutulungan na si Kim. Pero kasi mukhang busy na rin si Paolo Avellino sa kanyang business mga kakimpaw. Kaya talagang kanya-kanyang po sila ngayon. Kumbaga kanya-kanyang gawain, kanya-kanyang focus sa business. Na para bang hoy, may pinaplano sa future. Katalagang bisihan sila sa kanilang mga businesses, mga kakimpaw. Grabe naman tong magsasawa na yan.
Mapapasana all ka na lang talaga. Both business-minded, mga kakimpaw no? Both napakasipag. Kasi lately talagang makikita po natin na napaka-hands-on ni Paolo Avellino din sa kanyang business. And now, si Chinita Princess naman ngayon. Kailan kaya yung makikita natin both magkasama sila sa isang negosyo naman? Isang negosyo naman, mga kakimpaw. Huy, grabe nga yun. Anyway, dumako naman tayo dito sa ilang comments pa na napili nating basahin ngayong umaga. Umula po ito kay Ma'am Leoncia Talian. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya rito, Janine, if it is true that you hate Kim so much for the belief that she grabbed Paolo from you, you are mistaken. You separated ways with Paolo later part of 2022 and that year, they were just starting lang. My belief is, had you not exposed Pau's red flag, he could come back to you. You are beautiful, born with a silver spoon. Well, Kim started from a humble beginning. Self-help individual entered showbiz with no connections. If not mistaken, Paolo courted Kim early 2024. For God's sake, be friends with each other. You are now happy with Jericho and Kim happy with Paolo. Have a peace of mind. Parang wala naman atang nanggugulo na ngayon. Hindi naman parang nanggugulo ngayon si Janine. Ma'am Leoncia Talian. But anyway, ayan. Maganda na rin yung sinabi nyo na masaya na sila pareho sa kanilang partner. Kaya, hopefully, mag-stay po ng ganyan. Anyway, sabi naman ni Miss Annalyn Hiccup, good morning, Gandara. Basta ako nandyan lang si Paolo sa tabi ni Kim. Okay na ako. Yung nasa world tour sila, sabi niya ni Kim, si Paolo ang lumalanghap ng ibang toxic stress niya. Kaya ako wapak na sa mga bashes na hindi naman. Kim Pao forever. Ayan, thank you so much, Mama Annalyn Hiccup. And yes, grabe, napakaswerte ni Kim. Meron na siyang, lumalanghap ng ibang toxic at stress sa buhay. Which is si Paolo Avellino. May katawang na siya ngayon. Diba? Hindi na po niya kailangan suluhin ang lahat-lahat ng bagay. Lalo na mga problema at stress. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much sa pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod natin, mga chika. Maraming salamat at ingat po palagi.